Mr. Silent Channel, ang guro kong malakas. Kabanata 2621-2625. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay naubos at siyang ay nasa kaguluhan. Si Tengshi ay talagang isang lokal na ahas, at dinala niya sina Yang Yiyu at Yu Linglong sa isang medyo hindi marumi na bahay na bato. Siyempre, masasabi lang na nakakasilong ito sa hangin at ulan. Guro, ito ang aking pansamantalang tirahan, at walang kaguluhan mula sa ibang mga lahi. Gumawa ng paraan si Tengshi para makapasok sina Yang Yiyu at Yu Linglong. Tumango si Yang Yiyu at pumasok kasama si Yu Linglong. May mga pader na bato sa lahat ng panig, na may kalahating bubong sa itaas, at isang lugar na 100 metro kwadrado. Mayroon ding napakalaking kama na bato, kung saan ay may ilang uri ng dayami na parang buhok, na mukhang malambot. Alam mo kung paano mag-enjoy. Biro ni Yang Yiyu. Tinanggap na ngayon ni Tengshi ang kanyang kapalaran, at makakasama lamang si Yang Yiyu, isang dakilang Diyos na kayang kontrolin ang kanyang buhay at kamatayan. Ngumiti siya at sinabi, Guro, lalabas ako para protektahan ka. Go, iwinagayway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay. Matapos lisanin ni Tengshi ang pintong bato na mahigit 1 metro ang lapad, siya at si Yu Linglong na lang ang naiwan sa bahay na bato. Medyo awkward ang atmosphere para sa isang lalaki at isang babae. Well, Sister Linglong, magsimula na tayo. Bahagyang namula siyang nang maisipan niyang i-dissolve ang magulong enerhiya sa katawan ni Yu Linglong. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kinalaman sa pisikal na pakikipag-ugnayan. Napakabukas palad ni Yu Linglong at mahinang sinabi, hindi nagpapakita ng kahihiyan. Paano ang pagpunta sa stone bed doon? Sabi niyang na may mainit na mukha. Si Yu Linglong ay kalmado pa rin at mapagbigay at sinabing, okay. Pagkatapos ay umupo siya sa batong kama. Naka-cross-legged si Yu Linglong sa batong kama. Umupo din si Yang Yiyu sa likod niya, simula sa dagat ng pag-iisip ni Yu Linglong, itinaas ang kaliwang kamay at ipinatong ito sa ulo ni Yu Linglong, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang makipag-usap sa Chen Kun Pot. Sa katunayan, hindi niya alam kung ang Han Yuan Chi na itinanim sa Chen Kun Pot ay makakatulong kay Yu Linglong, pagkatapos ng lahat, si Han Yuan Chi ay espiritual. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, nakipag-usap si Yang Yiyu sa Han Yuan Chi sa Chen Kun Pot. Boss! Biglang may umugang sa kanyang isipan. Ang Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay uminit, at isang pamilyar na mainit na agos ang umagos. Tapos na. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan. Pero nanginginig din siya sa puso niya. Dahil sa pagkakataong ito siya ang nagkusa na pakilyusan ang Han Yuan Chi, na kumonsumo ng maraming kapangyarihan ng kaluluwa. Naramdaman niya ito sa simula. Sa sitwasyong ito, hindi siya makatagal. Ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang gantimpala. Dahan-daang ginabayan ng Han Yuan Chi patungo sa dagat ng Shen ni Yu Linglong. Boom! Isang mapurol na tunog ang tumunog sa dagat ng Shen ni Yu Linglong. Ngunit ang kanyang dagat ng Shen ay nayanig sa sandaling ito. Alam ni Yang Yiyan na ito ay normal, at ipinakita rin ito na ito ay epektibo. Patuloy niyang ginabayan ang Han Yuan Chi. Sa dagat ng Shen sa Yu Linglong, ang kamalayan ni Yang Yiyan ay maaaring makaramdam ng pareho sa kanya. Ang buong dagat ng Shen ay magulong enerhiya, na kailangang lamunin ng Han Yuan Chi ng paunti-unti. Ang ikinagulat ni Yang Yiyan ay nang alisin ng Han Yuan Chi ang magulong enerhiya para sa kanya, ito ay medyo mabilis. Halos masasabing nalinis ang buong dagat ng Shen sa isang kisap mata. Ngunit ngayon nang siya na ang kumuha ng inisyatiba upang linisin si Yu Linglong, nakakagulat na mabagal, at ang punto ay ang kanyang kaluluwang kapangyarihan ay natupok din sa maraming dami. Gayunpaman, ito ay mabagal, at maaari lamang siyang magtiis at magpumilit, dahil sa pagpasok ng Han Yuan Chi, ang magulong ulap sa dagat ng isip ni Yu Linglong ay unti-unting nabibitak at lumuwag. Kailangan niyang patuloy na gamitin ang kanyang kaluluwa upang himukin ang Han Yuan Chi. Pagkalipas ng kalahating oras, naubos na ng kaluluwa ni Yang Yiyan ang halos lahat, at pakiramdam ng buong tao ay lulutang na siya, nakaramdam ng sobrang panghihina. Gayunpaman, ang magulong enerhiya sa dagat ng isip ni Yu Linglong ay natunaw din niya gamit ang Han Yuan Chi. Saan man dumaan ang Han Yuan Chi, ang magulong enerhiya ay direktang sumangga matapos itong hawakan. Bagamat ito ay maliit, nagbukas ito ng isang sitwasyon sa dagat ng isip ni Yu Linglong. Pagkatapos ng kalahating oras, nagsimulang manginig ang katawan ni Yang Yiyan. Pakiramdam niya ay makakatulog siya anumang oras. Ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay 5 elemento at 5 kulay, ngunit ito ay katumbas ng espiritu ng isang tao. Ang sitwasyon niya ngayon ay naubos na ang lahat ng kanyang mental power. Yanzi, huminto, naramdaman ni Yu Linglong na may mali kay Yang Yiyu at mabilis na nagsalita. Talagang hindi na nakayanan ni Yang Yiyu, kaya inalis niya ang kanyang kamalayan at bumalik sa Chen Kun Pot. Nagdilim ang kanyang mga mata at diretsyong bumagsak sa likod ni Yu Linglong. Sa sandaling ito, naramdaman lamang niyang ang halimuyak ng katawan at bahagyang init, at nawalan ng malay sa kahihiyan. Siya, nahimete dahil sa pagod. Naka-cross-legged si Yu Linglong, nakasandal siyang sa kanyang likod. Nanginginig ang buong katawan niya, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Tumalikod siya at inilalayan si Yang Yiyu para pahigain siya. Alam niya na si Yang Yiyu ay walang malay dahil sa labis na pagkonsumo ng kanyang kaluluwa.
Hindi mahalaga. Ang kailangan niya ay pahinga. Matapos ilayo si Yang Yiyo, si Yu Linglong ay seryosong tumingin sa batang Diyos na ito sa unang pagkakataon. Walang kamalay-malay, ang kanyang mukha ay namula, at mabilis niyang binawi ang kanyang tingin, umupo ng naka-crossleg, at nagsimulang buhayin ang kanyang kaluluwa. Kahit na ang tulong ni Yang Yiyan ngayon ay hindi ganap na naalis ang magulong enerhiya sa kanyang dagat ng kaluluwa, nagbukas ito ng isang butas, na sapat na para sa kanya. Ngayon naramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay maaaring gumana. Hanggat ang kaluluwa ay maaaring gumana, maaari niyang matuno ang magulong enerhiya sa dagat ng kaluluwa ng paunti-unti. Sa sandaling ito, ang isa sa kanila ay nahulog sa pagkawala ng malay at pumasok sa isang resting state, at ang isa ay nagsimulang subukang paandarin ang kaluluwa upang matuno ang magulong ulap. Ang oras sa walang hanggang banal na mundo ay walang hanggan, dahil ito ay palaging isang kapaligiran kung saan ang araw ay hindi lumulubog sa araw. Hindi ko alam kung gaano nakatagal, dahan-daang nagising si Yang. Gumising ka. Isang malumanay na boses na puno ng magnet ang pumasok sa aking tenga. Nang imulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata, ang mukha ni Yu Linglong na may belo pa rin ay bumungad sa kanyang harapan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, na nagpasaya kay Yang sa kanyang puso. Sa wakas, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan, at makakakuha siya ng halaga ng pag-aalala mula sa Diyosa. Kahit na hindi ko pa nakita ang totoong mukha ni Yu Linglong, mula sa kanyang mga mata at figure, siya ay isang first-class na Diyosa. Isang tunay na Diyosa. Ito ang God Realm, lahat ng nabubuhay na nilalang na naglilinang ay mga Diyos, at si Yu Linglong ay kahit na isang Diyos level na pag-iral. Sa tuwing makikita niyang ang kanyang mga paa at ang kanyang malaahas na figure, ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag. Siyempre, naglakas loob lang siyang isipin iyon sa kanyang puso, bagamat. Kahit na gusto niya talagang manligaw sa isang Diyosa sa God Realm, si Yu Linglong ay isang Diyos level na pag-iral at hindi siya ng ahas. Sa sandaling ito, wala pang 1 metro ang agwat nilang dalawa, at ang mga mata na magkaharap sa ganitong distansya ay talagang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Yang. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, nagmamadali siyang nagsabi, "Bueno, gumising ka. Gumising ka. Oo nga pala, ano ang nararamdaman mo? Kaunting bahagi lang ang natunaw ko. Maaaring tumagal ng ilang oras para tuluyang matuno ito. Sa katunayan, hindi mo na kailangang mag-alala patungkol sa Shanghai. Magagamit ko na ang bahagi ng kapangyarihan ng aking kaluluwa. Susunod, kailangan mo lang akong tulungang buksan ang magulong enerhiya ng banal na core. Sapat na ang paggamit ng bahagi ng mana at kaluluwa. Dahan-dahan kong natutunaw ang iba. Bukod dito, pinag-aralan ko ito ng ilang sandali at nalaman ko na ang paggamit ng kaunting lakas ng kaluluwa sa bawat araw ay may epekto ng kapangyarihan ng kaluluwa sa bawat araw. Pag-iinit ng kaluluwa ito ay practice din para sa akin. Maaaring ito ay kalooban ng Diyos. Pagdating sa walang hanggang sinaunang mundo ng mga Diyos, anumang temperang sa pagsasanay ay maaaring maging isang pagkakataon para sa akin na masira ang kaharian ng langit. Sa pagkakataong ito, dapat isa na sa kanila ang magulong enerhiya. Seryosong sabi ni Yu Linglong. Bagamat hindi masyadong naintindihan ni Yang Yiyan matapos itong marinig, naniwala siya at iginagalang ang pagsasaalang-alang ni Yu Linglong. Dahil sinabi niya iyon, mayroon siyang mga dahilan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihang Diyos ng batas. Kanya. Ang pag-unawa sa pagsasanay ay mas malakas kaysa sa kanya. At muli, kung binuksan lang niya ang magulong enerhiya sa kanyang banal na core at pinapayagan siyang gumamit ng ilan sa kanyang mana, magiging madali para sa kanya. Ang pakiramdam ng pagkahapo ng kaluluwa ay talagang hindi ko nais-nais. Okay, pagkatapos ay sisimulan kong tunawin ang magulong enerhiya sa iyong banal na kaibuturan. Sabi ni Yang Yiyan pagkaupo. Well, gusto mo bang magpahinga saglit? Hindi naman ako nagmamadali. Sabi ni Yu Linglong. Ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, pagod lang ng kaluluwa. Ngayon ay nakabawi na ako at puno ng lakas. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Mabuti naman. Umupo si Yu Linglong na naka-cross-legged at sinenyasan si Yang Yiyan na magsimula. Sa sandaling ito, medyo nag-init ang mukha ni Yang at sinabi niya, baka kailangan kong hawakan ang iyong dantian. Well, sagot ni Yu Linglong sa mahinang boses sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay sisimulan ko, nilunok ni Yang ang kanyang laway at sinabi. Wala siyang pakialam sa paghawak sa ulo ni Yu Linglong noon, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang hawakan ng direkta ang dantian nito, na nasa ibabang bahagi ng tiyan. Kahit na si Yu Linglong ay isang Diyos ng mahika, siya ay isang babae pa rin kung tutuusin. Para magawa ito, medyo naantig si Yang. Ayos lang, halika, huminga ng malalim si Yu Linglong, na para bang nag-ipon siya ng lakas ng loob na sabihin ito. Para sa kanya, hindi ito katulad ng kaguluhan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng paglilinang, nagkaroon na ba siya ng ganoon kalapit na pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran na kasarian? Kabanata 2622 Pangunahing sistema ng paglilinang. Huminga ng malalim siyang para pigilan ang sarili sa sobrang pag-iisip. Itinaas niya ang kanyang kaliwang braso para pakilyusan ang Hanyuan Chi sa Tiyan Kun Pot, at biglang may pamilyar na mainit na agos ng hangin na dumaloy mula sa Tiyan Kun Pot.
Naupo siya ng harapan kay Yu Linglong, iniunat ang kanyang kamay, at dahan-daang ipinatong ito sa dantian ni Yu Linglong. Ito ay malambot, medyo mainit-init, at napaka-komportable. Napalunok ng laway si Yang. Ngunit naramdaman niyang nanginginig si Yu Linglong. Mabilis niyang inalis ang kanyang isip, sinabi sa kanyang sarili na huwag isipin ang tungkol dito, at sinimulan itong lusawin. Tulad ng dati, naubos pa rin nito ang lakas ng kaluluwa. Sanay na si Yang Yiyo at nag-concentrate sa pagtunaw nito. Kung ito man ay ang dagat ng mga Diyos o ang ubod ng mga Diyos, ito ay hindi ganoon kadaling matuno. Si Han Yuanqi ay nagsasarili sa kanya, habang siya ay nilulusaw si Yu Linglong ng palihim. Ang dalawa ay ganap na hindi magkatugma, at ang mga epekto ay ibang-iba rin. Napakabagal ng kanyang paglusaw. Sa kabutihang palad, gumagana pa rin ito. Ang magulong enerhiya sa kaibuturan ng mga Diyos ni Yu Linglong ay may mga bitik at isang puwang ay nagbukas. Sa pagkakataong ito, nang si Yang Yiyan ay nanginginig pa, sinabi ni Yu Linglong, tumigil ka, tama na. Okay. Nanginginig si Yang habang nagsasalita. Ang kanyang pagkonsumo ng kaluluwa ay umabot na sa limitasyon nito. Matapos marinig ang mga salita ni Yu Linglong, tumigil siya ng walang pag-aalinlangan, at natunaw din niya ang isang sulok ng magulong enerhiya ng banal na core ni Yu Linglong. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nawalan ng malay, at nagmamadaling umupo para makabawi. Ang malalim na pagbawi ng kaluluwa ay katumbas ng isang malalim na estado ng pagmumuni-muni. Ang 2 beses ng pagbawi at pagmumuni-muni ay 100 taon. Ngunit sa pakiramdam ni Yang Yiyan, saglit lang iyon. Wala siyang konsepto ng oras. Hanggang sa sinabi ni Teng Shi na paprotektahan niya ang batas sa loob ng 100 taon, alam niyang 100 taon na ang lumipas. Nang magising siya mula sa pangalawang paggaling, nakita ni Yang Yiyan na si Yu Linglong ay nasa estado pa rin ng cultivation. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng mana ni Yu Linglong, na nangangahulugan na magagamit na niya ang ilan sa kanyang mana. Nakahinga siya ng maluwag. Hanggat magagamit ni Yu Linglong ang kanyang mana, ang kaligtasan nilang dalawa ay matitiyak. Siya ay hindi nang ahas na abalahin si Yu Linglong. Tahimik siyang bumangon mula sa batong kama at lumabas. Guro. Agad na lumangoy si Teng Snake at bumati ng may papuri. Salamat sa iyong pagsusumikap, si Yang ay talagang napakadaling kausap tuwing karaniwang araw. Siya ang tipikal na tao na magbibigay ng paa sa iba at magbibigay ng paa sa iba. Siya hindi kailanman nagpahangin o sadyang nagpapahirap sa mga nilalang sa paligid niya, kahit na sila ay mga demonyong hayop o mga banal na hayop. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa kanila. Ang casual na salitang, hard work, ay nagulat kay Teng Snake. Hindi niya inaasahan na magiging magalang sa kanya si Yang, ang kanyang amo. Sa katunayan, handa si Teng Snake na magkaroon ng mahirap na buhay sa mga kamay ni Yang sa hinaharap. Sino ang nagpahintulot kay Yang na kontrolin ang kanyang buhay? Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakabait ng master na ito, na talagang naging dahilan para hindi komportable si Teng Snake. Mabilis siyang umiling at sinabing, hindi, salamat sa iyong pagsusumikap, master. Nang makita ang flattered at takot na tingin ni Teng Snake, natural na naiintindihan ni Yang Yiyo ang iniisip niya, ngunit hindi niya ito kinukulit. Sabi niya, okay, hindi mo kailangang maging ganito. Ang pangalan ko ay Yang Yiyo. Mula ngayon, tatawagan na kita. O Teng Snake, mas convenient na. Hindi man maiiwasan ang sitwasyon natin, dapat alam mo na ang hindi maiiwasang sitwasyon na ito ay ikaw ang unang nagsimula ng gulo, at hindi mo ako masisisi. Ang magic water na ibinigay sa iyo ay may epekto ng pagkontrol sa iyong buhay at kamatayan, ngunit ito ay higit pa sa isang paraan upang mapabuti ang iyong bloodline. Mas alam mo ang mga benepisyo nito kaysa sa iyong sarili. May isa lang akong sasabihin. Sumunod ka sa akin at gawin ang mga bagay ng maayos sa hinaharap. Hindi kita ipapahiya kahit kaunti. Ikaw at ako ay maaaring maging magkaibigan o magkapareha, at hindi kita ituturing na isang alagang hayop. Ang premise ay kailangan mong maging iyong sarili. Nirerespeto ko ang iba gaya ng paggalang ko. Huwag mag-alala tungkol sa iba pa. Wala akong gagawin sa'yo. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Ang mga salita ni Yang ay napakapurol, ngunit sinabi niya ang mga pangit na salita ng maaga. Gumaan ang pakiramdam ni Teng Shi nang marinig ang mga salitang ito. Natatakot siya na baka abusuhin siya ng kanyang amo na parang alagang hayop. Ngayon ay makakapanatag na siya. Masayang sinabi, naiintindihan ni Master Teng Shi. Pakitiyak na susundan kita at gagawin ko ng maayos ang mga bagay sa hinaharap. Hindi na ako magdadalawang isip patungkol sa iyo. Mabuti naman. Ngumiti si Yang Yiyan. Gaano na tayo katagal doon? Casual na tanong ni Yang Yiyan. Sa mundo ng Eternal God Realm, hindi nagbago ang kapaligiran. Wala talaga siyang concept ng time, let alone calculate time. Daang taon. Sagot ni Teng Shi. Matagal na. Medyo nagulat si Yang Yiyan. Sa kanyang opinyon, ito ay 2 beses lamang ng paglilinang. Oo, Master, ang oras ay hindi gaanong mahalaga dito. Casual na sabi ni Teng Shi. Tumanggo si Yang Yiyan, humanap ng batong mauupuan, at naghanda na makipag-chat kay Teng Shi para maunawaan ang mundong ito. Sa wakas ay nagkaroon siya ng oras at isang tao na makakaintindi.
Tengshi, nakita natin ang record ng batong pader noon. Ang araw sa mundong ito ay walang hanggan at hindi lumulubog. Ito ay isang walang hanggang mundo. Sabihin mo sa akin kung ano ito. Sabi ni Yang Yian. Guro, ito ay totoo. Ito ay palaging ang parehong kapaligiran. Bukod pa rito, ang mga nilalang dito ay immortal, kaya ito ay halos walang hanggan. Hindi mali na tawagin itong Eternal God Realm. Sagot ni Tengshi. Ibig mong sabihin ng mundo dito ay palaging ganito. Hindi ito nagbago. Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Tengshi, oo, guro, dahil naaalala ko, ang lugar na ito ay hindi nagbago. Ito ay naging ganito mula pa noong simula ng mundo. May mga tao pa ba sa mundong ito? Tanong ni Yang Yian. Sinabi ni Tengshi, oo, ngunit medyo nagsasalita, napakakaunti, at ang lahi ng tao ay tila nagmula sa Cursed God Realm. Yang Yian. Ay natigilan, Cursed God Realm, ano ang ibig mong sabihin? Pinag-isipan ito ni Tengshi at sinabi, sa aking minanang alaala, mayroong isang hadlang sa Liangyi Mountain na hindi kalayuan dito. Nabalitaan na ang kabilang panig ng hadlang ng kaguluhan ay ang Cursed God Realm, na bahagi din ng Eternal God Realm. Ito ay isang lugar na tinatakan at isinumpa ng mga Diyos. Sinasabing ang mga sinaunang nilalang ay ang pinakamasamang nilalang at ang pinakamasamang mga Diyos. Nariyan. Sa ating minanang alaala, hindi natin malalampasan ang hadlang ng kaguluhan. Ito ay isang masamang lugar na isinumpa ng mga Diyos, kaya tinawag itong Cursed God Realm. Medyo nadurog ang puso ni Yang Yian. Sure enough, ang dalawang lugar, ang God Realm na kinaroroonan nila ay isang isolated God Realm, ang Cursed God Realm, hehe, nakakatuwa. Kung ano ang tunay na sitwasyon, marahil ang pinakamatandang Diyos lang ang nakakaalam, ngunit hindi iniisip ni Yang Yian na ang mundong kanilang pinanggalingan ay isang masumpa na mundo, ngunit isang mundo lamang na pinangungunahan ng mga tao. Maaaring kabilang sa lahi ng tao dito ang lahi ng Celestial. Ang Celestial na lahi ay tao pa rin pagkatapos ng lahat, ngunit sila ay ipinanganak na mga Diyos. At ngayon sa walang hanggang mundo dito, parang walang gaanong tao, at kahit ang mga nangingibabaw na nilalang ay hindi tao. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong si Yang Yiyo, aling lahi ang pinuno ng Eternal God Realm? O mayroon bang mga Diyos? Guro, ang Eternal God Realm ay walang anumang nangingibabaw na lahi. Lahat ng nabubuhay na bagay dito ay mga Diyos. Walang pinagkaiba sa pagitan ng mataas at mababa, tanging malakas at mahina. Napakaraming lahi para pangalanan ko. Ang Eternal God Realm ay malawak. Sa katunayan, maraming mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Lumilibot lang ako sa isang maliit na lugar na tinatawag na Central God Realm. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang Central God Realm. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang Central God Realm. Ang Eternal God Realm ay nahahati sa 6 na pangunahing banal na kaharian, ang 5 pangunahing banal na kaharian ng Timog Silangan, Hilagang Kanluran, Hilagang Silangan at Gitna, at ang isinumpang lupain sa labas ng kaguluhang hadlang ng Liangyi Mountain. Sa pangkalahatan, mayroong 6 na pangunahing banal na kaharian, ngunit ang 6 na pangunahing banal na kaharian na ito ay napakalawak na walang nakakaalam kung gaano sila kalaki. Meron. Napakaraming lahi na hindi ko mabanggit lahat. Ang alam ko ay ang napakaraming lahi ng mga banal na hayop, ang napakaraming lahi ng mga duwende, lahi ng higanti, lahi ng ahas, lahi ng sirena, lahi ng dagat, at iba pa. Talagang napakarami, at narinig ko lang ang tungkol sa kanila, ngunit hindi ko pa sila nakita, binigyan lang ni Tengshi si Yang Yiyo ng pangkalahatang account. Nagtanong muli si Yang Yiyo, alam mo ba ang sitwasyon ng sistema ng paglilinang? Saglit na nag-isip si Tengshi at nagsabi, hindi ko alam ang mga detalye, ngunit ang sistema ng paglilinang sa pangkalahatan ay nahahati sa 2 pangunahing sistema. Ang isa ay ang paraan upang maging isang santo sa pamamagitan ng paglilinang ng pisikal na katawan, at ang isa pa ay ang paraan upang maging isang Diyos sa pamamagitan ng paglinang ng primordial na espiritu. Ang dalawang tao ay may iba't ibang mga hangarin sa paglilinang, ngunit sa huli ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, at ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, at ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, at ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, at ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, at ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, at ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, at ang lahat ng mga bagay ay babalik sa iisa, transcendent sa labas ng 3 kaharian, tumalon sa daan ng langit, at maging mga Diyos at mga banal. Ang paglinang ng pisikal na katawan upang maging isang santo ay nahahati sa katawan ng mga Diyos, ang katawan ng sinaunang mundo, ang katawan ng lumikha ng mundo, at ang katawan ng transcendence. Ang katawan ng transcendence ay tinatawag ding katawan ng pagiging banal. Ang landas na ito tungo sa pagiging santo sa pamamagitan ng paglilinang ng pisikal na katawan ay lubhang mahirap, ngunit walang pangangailangan para sa pagpasok. Napakahirap lang. Gayunpaman, ang bawat antas ay isang napakalakas na pag-iral. Sa huli, ang pagkamit ng isang banal na katawan ay transcendence, ngunit ang kahinaan ng primordial na espiritu ay isang pagkukulang. Kung tungkol sa paraan ng paglinang ng primordial spirit, ang pisikal na katawan ay mahina, ngunit ang primordial na espiritu ay walang kamatayan. Mayroon ding 4 na antas ng primordial spirit ng mga Diyos, primordial spirit ng lumikha ng mundo, at transcendental spirit.
Sa bawat oras na ang primordial spirit transformation ay lubhang nakakatakot. Talagang makakamit nito ang immortalidad. Kapag ang pisikal na katawan ay nawasak, ang kaluluwa ay maaaring paikliin muli ang pisikal na katawan. Ang makapangyarihang mga Diyos ng kaluluwa ay maaaring maglakbay sa mundo ng walang pisikal na katawan. Ang kaluluwa dito ay higit na malakas kaysa sa kaluluwa na kilala mo, at ito ay lubhang nakakatakot. Ang mga Diyos ng kaluluwa ay kakaiba at hindi mahuhulaan, na may napakaraming pagbabago. Ang kaluluwa ay lahat. Nasira man ang kaluluwa sa isang labanan, hanggat may natitira pang bakas ng kaluluwa, maaari itong buuin muli at paikliin ng hindi apektado ng ibang bagay. Ang mga naglilinang sa paraan ng pisikal na katawan ay mayroon ding lihim na paraan ng muling pagsilang sa pamamagitan ng pagtulo ng dugo. Hindi dapat maliitin ang lahat ng uri ng malalakas na tao. Nililinang ko ang pisikal na katawan, ngunit ang kaluluwa ay medyo mahina. Ang banal na tubig na ibinigay ng Master sa pagkakataong ito ay nagbigay daan sa aking dugo na muling mag-evolve. Sa hinaharap, maaari itong mag-evolve sa isang pitong kulay na lumulunok na Sky Python, at inaasahang papasok ito sa katawan ng kalangitan. Ngayon ay pumasok na ako sa yugto ng prehistoric body. Namangha si Yang Yian matapos itong marinig. Lumalabas na ang paglilinang ng pisikal na katawan at kaluluwa ay maaaring maging napakalakas. Ang mga Diyos ng kaluluwa at ang pisikal na katawan ay nagiging banal. Dalawang pangunahing sistema ng paglilinang. Wala bang nagsasanay pareho? Tinanong ni Yang Yian ang pangunahing tanong. Sinabi ni Teng Shi, oo, ngunit napakakaunti, dahil ito ay napakahirap. Napakahirap. Ang kahirapan ng pagsasanay ng pareho sa parehong oras ay mas mahirap kaysa sa pagiging isang santo at lampasan ang kaluluwa. Ang susi ay ang maraming mga nilalang at lahi ay nalilimitahan ng kanilang sariling mga kondisyon at hindi pinapayagan ang dalawa na magsanay ng magkasama. Sa kabaligtaran, sa aking minanang alaala, ang mga nilalang na natatakan sa isinumpang lupain, iyon ay, kayong mga tao, ay maaaring magsanay pareho ng sabay. Gayunpaman, tiyak na dahil dito na itinuturing ng mga Diyos ng Eternal God Realm ang sangkatauhan bilang isang alien species at tinatakan sila sa hadlang ng kaguluhan. Iniisip nila na labag ito sa kalooban ng langit. Sa ilalim ng avenue, ang langit at lupa ay nahahati, at ang yin at yang ay balanse. Kung nais mong linangin ang laman, pagkatapos ay linangin ang laman. Kung ituloy mo ang transcendence ng kaluluwa, pagkatapos ay lampasan ang kaluluwa. Hindi pwede pareho. Ito ay laban sa daan ng langit. Natahimik si Yang Yian matapos marinig ito. Ngayon ay naintindihan na niya ng kaunti. Ang lahi ng tao ay itinulak sa kaguluhan na hadlang ng Cursed God Realm ng mga Diyos ng Eternal God Realm. Marahil ito ay dahil ang sangkatauhan ay maaaring magsanay pareho sa parehong oras, na labis na labag sa kalooban ng langit, at ang dahilan kung bakit naiinggit ito ng ibang mga lahi sa talento nito. Siyempre, sa kabilang banda, marahil ang sangkatauhan ay pumunta sa lupain ng Chaos Barrier at humiwalay sa mga Diyos ng Eternal God Realm. Dahil ang sangkatauhan ang pinakamatalino sa lahat ng bagay, ayaw nilang maalala sila ng mga Diyos, kaya nakahanap sila ng angkop na kapaligiran para sa paglilinang at inihiwalay ang kanilang sarili sa Eternal God Realm. Sa katunayan, pagkatapos ni Yang Yiu at Yu Linglong ay dumating dito, nalaman nila na ang enerhiya na nilalaman ng langit at lupa ng Eternal God Realm ay napakapangangibabaw, at hindi ito angkop para sa sangkatauhan na magsanay sa simula. Hindi na pinag-isipan ni Yang Yiu ang isyong ito. Ang paraan ng paglilinang ay may sariling pamamaraan para sa lahat ng grupo ng mga bagay, at bawat isa ay may sariling angkop na sistema ng paglilinang. Ang lahi ng tao ay may sariling pamamaraan ng paglilinang, at ang lahi ng demonyo ay may sariling lihim na pamamaraan ng paglilinang. Magkaiba sila, ngunit sa huli, lahat sila ay naghahanap ng parehong bagay. Sa God Realm kung nasaan sila, ang sangkatauhan sa wakas ay naghahanap ng parehong estado ng pagkakaisa sa Heavenly Tao, at sa wakas ay lumalampas, tulad ng Eternal God Realm kung saan ang katawan ay nilinang upang maging isang santo at ang kaluluwa ay lumalampas. Isang tanong lang ang inaalala ni Yang Yiu ngayon, matutulungan ba siya ng mundong ito na mapabuti ang kanyang lakas sa paglilinang? Kabanata 2623 Paraan ng Acupoint Body Tempering. Mayroon bang anumang likas na kayamanan sa mundong ito na maaaring mapabuti ang lakas ng paglilinang? Tinanong ni Yang ang isang tanong na tila hanggal ngunit napakamakatwiran din. Master, ang tanong mo. Well, meron? Gustong sabihin ni Teng Shi na katangahan ang tanong mo, ngunit natigilan siya nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, kung hindi, siya ang magdurusa sa susunod na sandali. Ngunit ito ay talagang isang hanggal na tanong. Ito ang Eternal God Realm, paanong walang likas na kayamanan? Maaari ka bang maging mas tiyak? Tanong ulit ni Yang Yiu. Sa pagkakataong ito ay ganap na hindi nakaimik si Teng Shi. Diyos ko! Ang Eternal God Realm ay napakalawak at napakalaki, na may hindi mabilang na likas na kayamanan. Paano ko sasabihin sa iyo ng mas partikular? Kung hindi niya Panginoon si Yang Yiu, handa na sana si Teng Shi na pag-alitan. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Teng Shi at mabilis na nagsabi, Guro, mayroong isang kayamanan sa Wuwang City na maaaring magpainit ng katawan.
Naantig ang puso ni Yang Yiyu at nagsabi, anong kayamanan? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Pinag-isipan ito ni Teng Shi at sinabi, 800 milya mula rito, ito ang dating Divine Medicine Garden ng Wuwang City. Bagamat ang Wuwang City ay naging kasaysayan, isang bahagi ng Divine Medicine Garden ng Wuwang City ay napanatili, ngunit ito ay nababantayan ng malaking pormasayo ng Wu Clan. May alingaw-ngaw din na ang Divine Medicine Garden ng Wuwang City ay binabantayan ng mga tao sa lupa, at ito ay mahirap makuha ng Earth People, at ito ay nababantayan ng Earth People. Banal na kayamanan sa loob, na tinatawag na Earth People Brew, na niluluto ng Earth People na nagbabantay sa Divine Medicine Garden ng Wuwang City gamit ang tubig mula sa core ng lupa at ang natatanging banal na bunga ng Divine Medicine Garden. Maaari itong kunin sa loob at labas para sa tempering, at isa rin itong banal na gamot para sa pagpapagaling. Ito ay napakabihirang, ngunit mahirap makapasok. Ang kapangyarihan ng sinaunang pagbuo ng Wu Clan ay naroon pa rin. Maraming mga Diyos ang sumubok na pumasok upang malaman, ngunit sa kasamaang palad ay binabantayan ito ng mga tao sa lupa, na pinapanatili pa rin ang pormasayo ng mangkukulam, at hindi sila nagtagumpay. Hindi ka pa pumasok. Tanong ni Yang Yiyu. Awkward na sabi ni Teng Shi, nakapunta na ako, pero sa periphery lang. Hindi ako makakapasok sa witch formation gamit ang physical strength ko. Nakakatakot. Sa pagsasalita ng pisikal na lakas, hindi alam ni Yang Yiyu kung anong antas ito sa mundong ito, ngunit alam niya ang lakas ng prehistoric na katawan ni Teng Shi. Kumusta ang aking pisikal na lakas kumpara sa iyo? Walang hiya pa ring tanong ni Yang Yiyu. Guro, ang iyong pisikal na lakas ay maaari lamang ituring bilang ang tuktok ng gitnang antas ng mga Diyos, kahit na ang pinakamataas na antas. Napakatapat ni Teng Shi sa puntong ito. Itinikom niyang ang kanyang bibig, at hindi siya makapagreklamo. Ayon sa sinabi ni Teng Shi noon, sa pisikal na sistema ng paglilinang, ang katawan ng mga Diyos ay ang pinakamababa lamang, ngunit mayroon lamang 3 antas ng itaas, gitna at ibaba. Pakiramdam niya ay napakahusay ng kanyang pisikal na lakas sa God Realm at sa mga cultivator ng parehong kaharian, at masasabi pa nga na makapangyarihan ito. Sa hindi inaasahan, ito pa rin ang pinakamababang katawan ng mga Diyos sa lugar ni Teng Shi, ngunit ito ay ang tuktok lamang ng gitnang antas ng mga Diyos. Hindi kahit sa itaas na antas. Medyo mababa talaga. Hayaan mong subukan ko ang lakas ng iyong pisikal na katawan. Ibinaling ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabi kay Teng Shi. Sa totoo lang, wala siyang matibay na konsepto ng lakas ng pisikal na katawan. Naniniwala siya na ang paglilinang ng kapangyarihang mahika ay ang makaharing paraan. Bagamat pinakiramdaman din niya ang kanyang pisikal na katawan, pakiramdam niya ay iyon lang. Anong uri ng katawan ng isang Diyos, ang katawan ng primitive, wala siyang ideya. Ngayong may isang Teng Shi na sinasabing may katawan ng primitive, gusto niyang subukan ang hindi pangkaraniwan. Ang mga salita ni Yang Yiyan ay nagpanginag sa buong Teng Shi, at siya ay nauutal, Guro, huwag kang magbiro, ako. Mahiyain ako. Sinong niloloko mo? Seryoso ako, huwag kang mag-alala, hindi ako gagamit ng ibang kapangyarihan, sinusubok ko lang ang lakas ng pisikal mong katawan. Alam ni Yang Yiyan kung ano ang inaalala ng taong ito, at ipinaliwanag sa kanya. Nang makita ni Teng Shi na sinabi ito ni Yang Yiyan, nabuhayan siya ng loob. Natatakot siya na matrigger ni Yang Yiyan ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Hanggat hindi siya nito papatayin, magiging maayos ang lahat. Buong tiwala siya na hahayaan niyang atakihin ng master na ito ang kanyang pisikal na katawan. Ngumiti siya at sinabi, walang problema iyon, Guro, pumunta ka lang at umatake ng buong lakas. Haha ang yabang mo, sige humanda ka, sasalakayin kita gamit ang magic power ko. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabi, Hehe, Master, please come, gusto ko ring subukan ang lakas ng aking bagong evolved lower level primitive body. Nagsalita si Teng Snake ng may kumpiyansa. Eto na. Boom! Sabi ni Yang Yiyan habang hinampas niya ng pabilog si Teng Snake. Isang dagandong ang tumunog. Master, sinaktan mo lang ako, reklamo ni Teng Snake. Pero parang hindi naman naapektuhan. Nagulat si Yang Yiyan. Bagamat casual lang siyang tumama, ginamit niya ang 70% ng kanyang magic power, ngunit hindi niya sinaktan si Teng Snake. Halika ulit. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyan, sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang kapangyarihan ng 10 malalaking buto ng Dao, at sinabi sa kanyang puso, ang mga buto ng Dao ay nagsanib sa isa, go. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ng kapangyarihan ng mahika ay lumundag, ngunit ginamit niya ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mahika. Kasabay nito, sa wakas ay inalis ni Teng Shi ang kanyang paghamak, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning sa makulay na liwanag. Ang mga kaliskis ay lumiwanag sa makulay na liwanag, at may mga malabong inscription na umaagos. Primordial Body, bukas, tingal ni Teng Shi. Boom! Sa isang iglap, ang pag-atake ni Yang Yiyan ay tumama kay Teng Shi. Matapos ang isang dagandong, isang malaking pagbabago-bago ng enerhiya ang nabuo sa pagitan ng dalawa, at ang nakapalibot na damo at mga puno ay nag-alis, at ang alikabok ay lumipad. Anong nangyari? Si Yu Linglong ay lumabas pagkatapos marinig ang ingay, at ikinaway niya ang kanyang kamay upang ikalat ang alikabok.
Nasa iisang lugar pa rin sina Yang Yiyu at Teng Shi. Okay lang, nakipag-sparring match ako kay Teng Shi, sorry sa abala. Mabilis na sabi ni Yang Yiyu. Habang nagsasalita siya, tumingin si Yang Yiyu kay Teng Shi, ngunit nakita niyang medyo nanginginig ang katawan ng taong ito, at walang pinsala sa katawan niya, ni isang kaliskis ay hindi nahulog. Sa sandaling ito, nabigla si Yang Yiyu. Alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng 10 malalaking buto ng daw sa kanyang katawan, ngunit hindi niya kayang saktan si Teng Shi. Naisip niya sa kanyang sarili na tila ang tanging paraan para saktan si Teng Shi ay ang paggamit ng kapangyarihan ng Chenkun Temple. Ayos lang ako. Sumagot si Yu Linglong at nag-relax. Nagulat siya nang may umatake pang nilalang. Nararapat kang mamatay dahil sa pang-istorbo kay Linglong, ang Diyos ng Batas. Maganda ang ugali ni Teng Shi. Alam niya na si Yu Linglong ay isang makapangyarihang Diyos ng Batas matapos sundin si Yang Yiyu sa mga araw na ito. Kahit na hindi niya alam kung ano ang antas ng isang Diyos ng Batas, ramdam niya kung gaano kalakas si Yu Linglong. Naranasan niya ito sa nakaraang laban, kaya takot na takot si Teng Shi kay Yu Linglong. Siyempre, kinikilig siya ngayon. Okay lang, natapos ko na ang training ko. Sabi ni Yu Linglong. Si Yang Yiyu ay may ganap na bagong pag-unawa sa katawan ni Teng Shi sa sandaling ito. Kamusta ang katawan mo? Inalis ni Yang Yiyu ang tingin kay Teng Shi at lumingon kay Yu Linglong. Nagagamit ko na ang ilan sa aking mana at kaluluwa. Ang lakas na maaari kong ibigay ngayon ay maaaring maihambing sa Teng Shi. Ang kasunod na magulong ambon ay kailangang dahan-daang matuno, na magtatagal. Paliwanag ni Yu Linglong. Matapos marinig ito, sinabi ni Yang Yiyan, paano kung patuloy kitang tulungang lutisin ito? Umiling si Yu Linglong at sinabing, hindi na kailangan. Sa totoo lang, ang dahan-daang paglutas ng magulong enerhiya ay isa ring binyag para sa aking paglilinang, at ito ay nakakatulong para sa aking paglilinang at estado ng pag-iisip. Sige, tanungin mo lang ako kapag kailangan mo ako. Casual itong sinabi ni Yang Yiyan, ngunit naramdaman niyang may mali pagkatapos niyang sabihin ito. Ito ay medyo labis, at siya ay napahiya. Sa kabaligtaran, bukas palad na sinabi ni Yu Linglong, okay. Maliit ang kanyang pagsasalita, at masasabi pa nga na bihira siyang magsalita. Sandaling katahimikan ang namayani sa field. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita pa rin si Yu Linglong, ano ang sinasabi mo? Nagmamadaling sinabi ni Yang Yiyan, tinatalakay namin ang sistema ng paglilinang ng mundong ito. Sinubukan ko ang pisikal na lakas ni Teng Snake. Ang taong ito ay talagang pambihira. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyan ang tungkol sa mga problemang nauugnay sa dalawang pangunahing sistema ng paglilinang sa mundong ito na alam niya mula kay Teng Snake. Alam niya na si Yu Linglong ay may mataas na antas ng paglilinang at maaaring may iba't ibang opinyon. Mainam na pag-usapan ito at pag-usapan ng magkasama. Oo nga, pagkatapos pakinggan ito, sinabi ni Yu Linglong, ang pag-iral ay ang paraan. Marahil ay mapag-aralan pa natin ang dalawang direksyong ito. Talagang malakas ang pisikal na lakas ni Teng Shi. Siya nga pala, Teng Shi, maaari mo bang gamitin ang iyong paraan ng temperang para makita namin? Well, sa totoo lang, wala akong cultivation method. Lahat sila ay minanang alaala. Nilulunok ko at niluwa ang kapangyarihan ng langit at lupa para palamigan ang lakas ng aking pisikal na katawan. Bukod pa rito, mayroon din akong Demon Pill Soul, ngunit ang kapangyarihan na nagpapalusog sa Demon Pill Soul ay nagmumula sa pisikal na katawan. Hindi ko pa sinasadya, sa unang pagkakataon, ang kakayahan ng kaluluwa. In the first way of the strength. Lunukan ang mga ulap at humimok ng hamog, tumawag sa hangin at ulan, at umaasa din ako sa kapangyarihang nalilikha ng pisikal na katawan para gumanap. Hindi itinago ni Teng Shi ang puntong ito. Habang nagsasalita, nilunok niya at niluwa ang kapangyarihan ng langit at lupa, sadyang ipinakita ang paraan ng paglunok kina Yang Yiyu at Yu Linglong. Pinagmasdan ng mabuti ang dalawa at nakakita ng ilang kakaibang katangian. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang temperang ng Teng Snake ay pangunahing nakabatay sa Akya points ng buong katawan, sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa, at sa wakas ay ikinakalat ito sa mga meridian at buto ng buong katawan. Ang kapangyarihang nabuo ay natipon sa Akya points ng buong katawan, habang ang Demon Pill at ang kaluluwa ay pinagsama-sama, nakatumbas ng isang malaking Akya point. Ang kapangyarihang nabuo ng buong katawan ay ibang-iba sa mana. Ang mga panloob na katangian ay pinag-isa, at isang uri ng primitive na kapangyarihan ay matagumpay na nabuo. Ito ay mas magaspang kaysa sa mana, ngunit mas marahas at mapagmataas, kaya ang kapangyarihan ay napakalakas. Kapag ito ay tumatakbo, ang mga Akya points ng buong katawan ay nagbubukas, at ang buong katawan ay dumadaloy, na lubhang pantay, kaya ito ay mas malakas kaysa sa pisikal na katawan. Pagkatapos mag-obserba, napagtanto ni Yang Yiyan na kahit na ang pisikal na paraan ng pagsasanay ni Teng Snake ay hindi angkop para sa kanya, ito ay nagbukas ng isang pisikal na ideya sa pagsasanay para sa kanya. Noong nakaraan, ito ay higit sa lahat ay nagpapainit ng dugo at mga buto. Ngayon ay iniisip niya na ang focus ay maaaring ilagay muna sa mga Akya point, upang matagumpay na maiimbak ng mga Akya point ang kapangyarihan ng pisikal na katawan, na 12-dosenang o daan-daang beses na mas malakas kaysa sa pisikal na katawan. Bukod dito, ang bawat Akya point sa kalaunan ay nabuo ng isang buo at konektado sa isa't isa.
Pagdating ng panahon, ito ay gagawin sa kabuuan. Ang ganitong uri ng pisikal na lakas ay maaaring maging mas nangingibabaw nang hindi pumapasok sa katawan. Sa ganitong paraan, mabubuo ang dalawang hanay ng mga pamamaraan ng operasyon, ang pisikal na katawan at ang magic power. Kung pagsasama-samahin sila sa huli, tiyak na higit sa 1+1 ang kapangyarihang ilalabas, na hindi maisip. Pagkatapos talakayin ng mga ito, ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, siguro maaari mo itong subukan. Sa katunayan, maaari mong subukan ito, ngunit ang ganitong uri ng paraan ng paglinang ng pisikal na katawan ay nangangailangan sa iyo na tuklasin ito sa iyong sarili, at kailangan mong buksan ang pundasyon ng mga acupoint sa simula, na nangangailangan ng suporta ng malakas na panlabas na puwersa. Kung hindi, ito ay magiging mahirap na magtagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang mga katawan ng mga halimaw at mga tao ay magkaiba. Tumango si Yu Linglong bilang pagsang-ayon. Naantig ang puso ni Yang Yiyu at sinabing, para sa mga panlabas na puwersa, maaari tayong pumunta sa Divine Medicine Garden sa Wuwang City na binanggit ni Tengshi upang subukan ang ating kapalaran. Kabanata 2624 na may mali sa rebeltong bato ng mga Earthlings. Ang layunin ni Yang Yian ay pagbutihin ang kanyang lakas. Maging ito ay upang makahanap ng likas na kayamanan o sumangguni sa paraan ng paglilinang sa mundong ito ay isang paraan upang mapabuti ang kanyang lakas. Hanggat may pag-asa, gusto niya itong subukan. Natural na sumang-ayon si Yu Linglong. Pumunta siya rito upang humanap ng pagkakataong makalusot at tingnan kung may pagkakataon pang tumuntong sa kaharian ng langit. Not to mention the Vine Snake, na walang karapatang magsalita at mangganguna lang. Sa kasalukuyan, ang koponan na binubuo ng tatlong tao ay hindi masama sa mga tuntunin ng lakas. Pagkatapos ng ebolusyon ng bloodline ng Teng Snake, mayroon itong malakas na katawan ng demonyo. Bagamat ang kaharian nito ay nasa tuktok ng hari ng Diyos, sapat na ang lakas na mailalabas nito upang tumugma sa pangunahing emperador ng Diyos. Kahit na ang magulong enerhiya sa dagat ng Diyos ni Yu Linglong at sa kaibuturan ng Diyos ay hindi pa ganap na naalis, magagamit na niya ang ilan sa kanyang mana at kapangyarihang kaluluwa. Sinabi niya na ang kanyang lakas ay maihahambing sa Teng Snake. Iniisip ni Yang Yian na dapat siyang maging mas malakas kaysa sa Teng Snake. Habang ang magulong enerhiya sa katawan ni Yu Linglong ay patuloy na nililinis at natutunaw, ang kanyang lakas ay hindi maiiwasang unti-unting bumabawi sa pinakamataas na estado. Para sa kanyang sarili, nakapasok na siya ngayon sa kaharian ng gitnang antas na hari ng Diyos, at ang kanyang sariling lakas ay umabot na rin sa isang mahusay na antas. Kung gagamitin niya ang Chen Kun Pot o ang Han Yuan Chi sa Chen Kun Pot, kahit na ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ni na Teng Shi at Yu Linglong, hindi ito dapat na mas masahol pa. Hindi masama ang kombinasyon ng tatlo. Pagkatapos ng ilang talakayan, parehong gustong pumunta ni Yang Yiyu at Yu Linglong sa Divine Medicine Garden sa Wuwang City upang tingnan. Anyway, may Teng Shi na nangunguna, may mga pamilyar na lokal na ahas, at ngayon ay may kapangyarihan na silang protektahan ang kanilang sarili. Hindi ba ang tunay na layunin ng pagpunta dito ay upang mapabuti ang lakas? Tungkol sa paghahanap ng Diyos ng oras at kalawakan, hindi ito pinipilit ni Yang Yiyu ngayon. Ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Alam na alam niyang hindi maganda ang sarili niyang lakas. Kahit na makahanap siya ng isang malakas na tao, maaaring hindi siya tumangala, lalo pa siyang sundan o tulungan. Siya ay malayo sa likod ng ilang mga kaharian ng Diyos Realm. Ang hari at ang Panginoon, ang apat na gitnang kaharian, ay ang kaharian din ng tulong. Sa kasalukuyan, nasa yugto pa lamang siya ng hari ng Diyos, at kailangan niyang magtrabaho ng husto. Susunod, sa pamumuno ni Teng Shi, sina Yang Yian at Yu Linglong ay nagtungo sa Divine Medicine Garden ng Wuwang City. Makalipas ang isang araw, dumating silang tatlo sa bakana ng isang lambak. Tumingin si Teng Shi sa lambak at sinabi, Guru, ito ang pasukan sa Divine Medicine Garden ng Wuwang City. Mula rito, pumunta sa loob ng 30 milya at makikita mo ang Porma Sayon, ngunit ang Porma Sayon ay masyadong kakaiba at hindi ka makapasok sa lahat. Pumasok tayo at tingnan natin. Ang mga Diyos ng tao ay tiwala pa rin sa pagsira sa Porma Sayon. Sa daan, may mga bundok na daan-daang talampakan ang taas sa magkabilang gilid ng lambak, at ang lapad ay mga 2 o 300 metro, na hindi naman kalakihan. Matapos makapasok sa lambak, malabo mong makikita ang ilang mga eskultura sa magkabilang panig. Lahat sila ay mga higanteng estatwa ng bato, mga 70 metro ang taas, nakatayo ng simetriko, may hawak na iba't ibang mga magic tool. Ngunit ang mga estatwang bato na ito ay mukhang sira, na para bang sila ay inatake ng isang uri ng malaking puwersa, at mukhang medyo miserable. Sa pangkalahatan, dahil sa mga estatwang bato na ito, naramdaman ni Yang Yian na ang malalim na lambak na ito ay medyo nakakatakot at kakaiba. Habang papasok ka sa loob, mas lumalawak ang lambak. May mahinang ambon, ngunit hindi ito nakakaapekto sa iyong paningin. Makakakita ka pa rin ng daan-daang metro ang layo. Mabilis na dumating ang 30 milya. 30 milya. Sa malayo, makikita mo ang makapal na puting hamog, na tumatakip sa buong lambak, nagtitipon ngunit hindi nagkakalat. Guro, ito ang malaking Porma Sayon. Sa totoo lang maraming beses ko na itong sinubukan, ngunit hindi pa ako nakapasok.
Ang isang dahilan ay ang pagpasok ko sa hamog, palagi akong paikot-ikot at hindi ako makakapasok. Nakulong pa nga ako sa loob, at hindi madaling makalabas. Tuwing papasok ako, nakakulong ako ng daan-daang taon bago ako makalabas. Wala akong makitang anumang bagay na talagang mahalaga. Medyo nahihiyang sabi ni Teng Snake. Ngunit totoo na ang marangal na Teng Snake ay nakulong sa isang pormasayon at tumalikod. Kinailangan ng 100 taon upang makalabas. Kung tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng pormasayon, hindi niya maisip ang anumang sitwasyon. Hindi mo naiintindihan ang pormasayon, ngunit alam mo na masarap makulong sa loob at lumabas. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Alam niya na si Teng Snake ay lubos na umaasa sa instinct at brute force para masira ang formation. Kakaiba kung makapasok siya. Maswerte siya kung hindi siya nakaranas ng malaking kawalan. Ate Linglong, ano sa palagay mo? Lumingon si Yang Yian at tinanong si Yu Linglong. Dahil ito ay isang pormasayon, bilang isang malakas na tao ng sangkatauhan, kahit na siya ay hindi isang profesional na master ng pormasayon, higit pa o hindi gaanong naiintindihan niya ang ilang mga pormasayon. Natatakpan ng fog ang formation at hindi natin makita kung ano ang mga katangian. Kailangan nating pumasok para malaman. Sabi ni Yu Linglong. Kung gayon, pumasok tayo at tingnan. Ang kaisipan ni Yang Yian ay medyo relaxed, at hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa pormasayon na malapit na niyang makaharap. Sa isip niya, ito ay pagbuo ng angkan ng mga higanteng mangkukulam. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang tunay na lahi ng tao. Naisip niyang na ang sangkatauhan ang pinuno ng lahat ng espiritu. Halimbawa, ang mga pormasayon, alchemy at pagpino ay pinag-aralan lahat ng lahi ng tao, at ang ibang mga lahi ay hindi magaling sa kanila. Kaya hindi na niya masyadong pinapansin ang pormasayon sa harapan niya. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay pagpasok niya sa formation, alam niya talaga na may mga tao sa labas at may langit sa labas ng langit. Halos magdusa siya ng malaking kawalan sa pagbuo ng higanteng mangkukulam. Pagkatapos ay pumasok ang tatlo sa hamog. Huwag tayong umalis ng masyadong malayo, para kung ang isa sa atin ay may isang bagay, maaari nating asikasuhin ito. Sabi ni Yu Linglong. Okay. Sumagot sina Yang Yiyo at Teng Shi. Pagkatapos maglakad papasok, maganda ang visibility sa una, at nakakakita sila ng 12-12 metro ang layo. Ngunit pagkatapos maglakad ng 12-12 metro, biglang napuno ng hamog ang hangin ng hindi nila napapansin, at ang visibility ay wala pang 3 metro. Mag-ingat, ang fog ay nagbago, at ang illusion array ay na-activate na, at ang espiritual na kahulugan ay hindi na magagamit, paalala ni Yu Linglong. Naramdaman din ito ni Yang Yiyo at Teng Shi. Huminto silang tatlo sa sandaling ito at kailangan na nilang tukuyin ang direksyon. Nakatayo doon sina Yang Yiyo at Yu Linglong at maingat itong dinama. Pagkaraan ng ilang minuto, unang nagsalita si Yu Linglong, pumunta tayo sa timog silangan. Nanguna siya. Nagmamadaling sumunod sina Yang Yiyo at Teng Shi. Sa katunayan, naramdaman din ni Yang Yiyo ang timog silangan na direksyon, dahil pakiramdam niya ay mas manipis ang fog sa timog silangan. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya nakikita kung ano ang formation attribute. Lahat ng bagay sa mundo ay may mga katangian, at ang mga pormasayon ay walang pagbubukod. Una sa lahat, maaari mong makita ang mga katangian ng pagbuo, upang mahanap mo ang core ng pagbuo. Pagkatapos ay magiging madaling masira ang pagbuo o makahanap ng isang paraan. Kasunod ni Yu Linglong sa timog silangan, paglalakad at paghinto, ilang oras ang lumipas nang hindi namamalayan. Hindi tumigil si Yu Linglong, at naroon pa rin ang hamog sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Yu Linglong at sinabi sa sarili, kakaiba. Malinaw kong nararamdaman na ang mahinang lugar sa timog silangan ay dapat na isang gate ng buhay, kaya bakit hindi ako makalabas? Kakaiba talaga. Ilang oras na kaming naglalakad at tama ang direksyon. Dapat may nakita kaming mga clue. Bakit pakiramdam ko nakatayo pa rin ako? Nagpatuloy si Yang Yiyo at napaisip. Guro, sa katunayan, ito ang kaso ng ilang beses akong pumasok. Lagi akong nakatayo. Sabi ni Teng Shi. Naantig ang puso ni Yang Yiyo at nagsabi, paano ka nakalabas noong taong iyon? Naisip ni Yang Yiyo ang sinabi ni Teng Shi kanina. Naalala niya na ang taong ito ay nagsabi na siya ay nakulong sa loob ng 100 taon, ngunit maaari pa rin siyang makalabas pagkatapos ng lahat. Nangangahulugan ito na ang fog dito ay dapat may bakas na sinusundan. Kung hindi ako makalabas, hindi ako aalis. Mananatili lang ako dito at matutulog. Pagkatapos ng 100 taon, biglang hihigit ang hamog, at lalabas ako sa oras na iyon. Ang sagot ni Teng Shi ay hindi nakapagsalita kay Yang Yiyo, ngunit alam niyang tama ang kanyang haka-haka. Sister Linglong, ayon kay Teng Snake, dapat may pattern ng fog dito. Baka maobserbahan natin itong mabuti, o subukang basagin ito. Ipinahayag ni Yang Yian ang kanyang opinyon. Tumango si Yu Linglong at sinabing, bueno, ngayon lang din ako nakakita ng kakaiba. Ang hamog dito ay tila magulo, ngunit ito ay talagang predictable. Tuwing kalahating oras, ang hamog ay lumulutang pasulong. Pagkaraan ng kalahating oras, ito ay uurong sa loob ng 10 paghinga, at sa wakas ay uusad muli. Ngayon ay tila ang hamog ay nasa 10 paghinga ng reverse time.
Well, maghintay para sa reverse time, susubukan kong basagin ito sa pamamagitan ng puwersa. Sabi ni Yang Yian. Sige, makinig kayong dalawa sa utos ko. Nagsalita si Yu Linglong nang may kumpiyansa sa pagkakataong ito. Sa opinyon ni Yang Yian, dapat na siya ay isang master of formations. Kaya, tumayo ang tatlo sa pwesto, at ipinikit ni Yu Linglong ang kanyang mga mata at maingat na naramdaman ang hamog. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang iminulat ni Yu Linglong ang kanyang mga mata at sinabing, nagsimula nang bumaliktad ang fog. Sinasalakay ni Yanzi ang 10 metro sa hilaga. Teng Snake, 3 metro sa timog. Okay. Kumilos sina Yang Yiyu at Teng Shi, na sinampal ang hangin sa direksyon na inilarawan ni Yu Linglong. Kasabay nito, itinuro din ni Yu Linglong, at isang stream ng magic power ang tumama sa fog sa harapan. Boom! 3 mapurol na tunog ang sunod-sunod na tumunog. Sa susunod na sandali, ang ulap ay gamulong at umatras. Nakita ni Yang Yiyu ang isang estatwa ng bato sa kanyang paningin, ngunit hindi ito ang higanteng estatwa ng bato tulad noong pumasok siya sa lambak. Sa halip, kalahating metro lang ang taas nito at mukhang maikli. Naisip niya ang tatlong salitang, Earth People Clan, sa kanyang isip. Naalala niya na sinabi ni Teng Shi na ang Earth People Clan ay ang tagapag-alaga ng Divine Medicine Garden. Siyempre, ayon sa mga salita ni Teng Shi, ito ay isang chismis lamang. Kung ito ay totoo o hindi, kung ang Earth People Clan ay umiral o hindi, ito ay hindi tiyak. Ngayon ay tila may ilang mga palatandaan na ang chismis ay maaaring hindi mali. Tara na at tingnan natin, sabi ni Yu Linglong. Matagumpay na nabasag ng 3 tao ang pormasayon, at ang hamog sa kanilang paligid ay umatras ng 100 metro, ngunit ang gayong maikling estatwa ng bato ay lumitaw sa silangan. Talagang makapangyarihan si Linglong Fashion, pambabala ni Teng Shi sa kanya. Ang taong ito ay maraming beses nang dumaan sa fog array ng Divine Medicine Garden, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang fog na dumaan at nakakita ng dwarf stone statue. Lumapit silang tatlo para tingnan at nakitang may mali talaga sa dwarf stone statue na ito, na naglalabas ng mahinang pagbabago-bago ng enerhiya. Guro, ito dapat ang mga Earth People. Mukhang totoo ang mga chismis. Ang Divine Medicine Valley ay binabantayan ng Earth People. Gayunpaman, maaaring ito lang ang ganitong uri ng estatwa ng bato, at maaaring walang totoong Earth People. Tumingin si Teng Shi sa rebeltong bato at nagsalita. Ang tinatawag na Earth People Stone Statue, sa palagay ni Yang Yian, ay medyo pangit. Ang mga braso at binti ay maikli at makapal, at tila napakasabog. May energy fluctuation sa ulo nitong stone statue, baka may kaugnayan dito ang fog. Sabi ni Yu Linglong. Sisirain ko ang rebeltong bato para makita, sabi ni Yang Yian. Tumango si Yu Linglong, sige, mag-ingat ka. Mabilis na sinabi ni Teng Shi, Guru, hayaan mo akong gawin ito. Mayroon akong makapal na balat at laman. Okay. Ngumiti si Yang Yian, sobrang kontento sa performance ni Teng Shi. Boom! Hinamplas ni Teng Shi ang estatwa ng bato gamit ang buntot nito, na durog-durog. Kabanata 2625, isang pantasya na mundo ng reality at ilusyon. Ito ba ay isang banal na bato? Matapos basagin ni Teng Shi ang rebeltong bato, nakita ni Yang Yiyu ang isang bato na tila isang banal na bato na lumitaw. Umiling si Yu Linglong at sinabing, ito ay hindi isang banal na bato, ito ay isang batong multo. Mayroon din itong banal na kapangyarihan, ngunit mayroon itong isang hallucinogenic na epekto, na nakakaapekto sa isip at pangunawa ng mga tao. Ang gayong Phantom Stone ay nangangailangan ng hindi bababa sa 100 pinakamataas na grado ng mga banal na bato, at ito ay kulang pa rin sa banal na mundo. Kadalasan, ginagamit ito upang gumawa ng mga high-level na artifact ng uri ng espasyo. Sa mga kamay ng master ng pagpino, ang mga artifact na sa wakas ay pino ay magkakaroon ng epekto ng paggawa ng ilusyon sa katotohanan. Hindi ko akalain na dito ako tatama sa isang stone statue para mag-set up ng psychedelic array. Sayang talaga ang yaman ng langit. Ipinapakita rin ito na ang sinaunang hanay ng angkan ng mga mangkukulam dito ay hindi pangkaraniwan. Kailangan nating maging mas maingat sa susunod. Sa kasalukuyan, mayroon lamang isang batong estatwa ng lahing lupa na maaaring makagulo sa atin. Kung marami pang rebeltong bato, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sina Yang Yiyu at Teng Shi ay labis na naantig at tumango upang ipakita na alam nila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? 100 metro kwadrado pa lang ang nalalampasan natin. Napapaligiran pa rin ng hamog ang paligid at wala tayong direksyon. Tumingin si Yang Yian sa paligid at sinabi. Hinawakan ni Yu Linglong ang Phantom Spirit Stone sa kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Gamit ang Phantom Spirit Stone na ito, dapat tayong makapasok sa formation at makapasok sa totoong Divine Medicine Garden. Maaari bang sirain ng bagay na ito ang pormasayon? Nalilitong tanong ni Yang Yian. Tumango si Yu Linglong at sinabi, ang Phantom Spirit Stone ay maaaring sumipsip ng fog. Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay napagtanto na ito ay isang magandang ideya. Kung wala ang fog, magiging mas madaling masira ang formation. Sundan mo ako, naglakad si Yu Linglong habang nagsasalita. Habang naglalakad siya, itinaas niya ang Phantom Spirit Stone sa kanyang kamay at binatukan ito.
May binulong siya sa kanyang bibig, at biglang kuminang ang Phantom Spirit Stone at naglabas ng puting gate. Sa sandaling ito, naglakad si Yu Linglong patungo sa gilid ng hamog, patungo pa rin sa timog silangan, ngunit nang humakbang si Yu Linglong sa fog, automatikong kumalat ang hamog kung saan kumikinang ang Phantom Spirit Stone. Ang fog ay gumulong sa magkabilang panig sa radius na 10 metro. Habang naglalakad sila, nagbago ang kapaligiran. Pagkatapos, naglalakad ng halos 1 kilometro pasulong. Napabulala si Tengshi, tingnan mo. Lumilitaw ang pangalawang estatwa ng bato. Nakita ni Yang Yiyu at Yu Linglong na ang pangalawang batong estatwa ng mga Earthlang ay lumitaw 10 metro ang layo. Ngunit nang maglakad silang tatlo sa harap ng rebeltong bato, nawala ang lahat ng hamog. Nawala na ang hamog. Dumaan na ba tayo sa pormasayon? Bago siya matapos magsalita, at bago niya bigkasan ang huling salita ng batas, biglang huminto si Yang Yiyu. Dahil nakita niya sa kanyang paningin ang makapal na nakaimpake ng mga estatwa ng mga Earthlang. Marahil ay may 10,000 sa kanila. Lahat sila ay kalahating metro ang taas. Mataimtim na sinabi ni Yu Linglong, ito ang tunay na pormasayon. Anong klaseng formation? Lahat sila ay mga estatwang bato, at walang pinagkaiba. Napakagulo. Medyo nalito si Yang Yiyu. Sa kanyang mga mata, bagamat maraming estatwa ng bato, mukhang magulo at walang pattern. Hindi sila mukhang pormasayon. Ang iba ay magkadikit na 2 at 3, ang ilan ay kahit 12 ng metro ang layo sa isa't isa, at ang iba ay nakahandusay sa lupa, na parang anggulo. Parang wala namang bakas ng formations. Sinabi ni Yu Linglong, ito ay 100 pormasayon, na may hindi mabilang na mga pagbabago. Makikita mo ito mula sa maliit na sitwasyon. Tila minamaliit natin ang mga nilalang sa walang hanggang mundo. Ang ganitong mga pormasayon ay sumasaklaw sa lahat. Ang mga pormasayon na makikita sa God Realm ay makikita dito. Ang mga pormasayon dito ay masinaunang. Sabi ni Yu Linglong. Labis na nagulat si Yang Yiyu. Tiyak na, kapag tiningnan niyang mabuti, talagang nakita niya ang ilang mga pagkakaiba. Ang 2 yin at yang, ang 3 talento, ang 4 na imahe, ang 5 elemento at 8 trigram, ang 9 na palasyo at ang 10 makalangit na tangkay, si Ziwei, ang Big Dipper, ang 28 konstelasyon, ang 36 na makalupang masamang espiritu, ang 72 makalangit na gang, ang 81 maliliit na porma ay bumalik sa pinagmulan, ang lahat ay nagbabalik sa pinagmulan, ang lahat ay naging malaki. Napabuntong hininga siya. Ang nag-set up ng formation ay either formation genius o formation madman. Inayos niya lahat ng formation na natutunan niya dito. Napakalakas ba ng mga pormasayon na ito ng master? Hindi maiwasang magtanong ni Tengshi. Sinabi ni Yu Linglong, ang kapangyarihan ay hindi masyadong malakas, ngunit napakarami sa kanila, at sila ay magkakaugnay, kaya imposibleng masira ang pormasayon. Kung ang isang pormasayon ay masira, ang buong pormasayon ay maaapektuhan. Ang superposisyon ng daan-daang pormasayon ay napakalakas. Posible bang masira ang formation sa pamamagitan ng puwersa? Sabi ni Yang Yiyan. Tumango si Yu Linglong at sinabi, ang pinakamahusay na paraan, at ang tanging paraan, ay ang basagin ang pormasayon sa pamamagitan ng puwersa. Gaya ng sinasabi, ang isang puwersa ay maaaring sirain ang lahat ng mga pamamaraan. Hindi na kailangang mag-alala ng labis. Kahit na maraming mga pormasayon dito, sila ay masyadong luma. Ang ilang mga pormasayon ay talagang nawala ang kanilang tungkulin. Ang mga pormasayon na maaaring patakbuhin ay umaasa sa pagtitipon ng mga espiritu upang gumana, at ang mismong enerhiya ay kumonsumo sa bawat maliit na pormasayon. Katulad ng Phantom Spirit Stone na lumabas sa isang stone statue na nabasag natin noon, wala na talagang 10% ang natitirang energy, kaya may chance pa tayo. Susunod, kaming tatlo ay sabay na uusad sa isang tuwid na linya, at masisira ang pormasayon sa pamamagitan ng puwersa. Dapat ito ay posible. Nang marinig ito ni Yu Linglong, nakaramdam ng kagaanan si Yang Yiyan. Alam niya na ang isang malakas na tao tulad ni Yu Linglong ay may malayang pangitain. Dahil sinabi niya iyon, mayroon siyang mga dahilan. Kung ganoon, break na tayo. Nangingibabaw na sabi ni Yang. Sige, manatili kayo sa aking tabi, tandaan na maghintay ng ilang sandali at gawin ang iyong makakaya, huwag mag-alinlangan, anuman ang iyong marinig o makita, basagin mo ito ng buong lakas. Seryosong itinuro ni Yu Linglong. Okay. Sumagot sina Yang Yiyu at Tengshi. Sa kamay ni Yu Linglong, lumitaw ang isang pilak puting ugat ng puno bilang isang magic weapon. Nasa kamay ni Yang Yiyan ang Dragon Slayer Sword na handa nang gamitin. Puno ng makukulay na kulay ang katawan ni Tengshi, at handa na rin siya. Sisingilin. Nag-utos si Yu Linglong at humakbang pasulong. Ang pilak na ilaw ng Tree Root Magic Weapon sa kanyang kamay ay kumikinang, at bigla niya itong inilabas. Boom! Isang makapal na magic power ng tangke ng tubig ang nabuo. Saan man ito dumaan, ang mababang mga estatwa ng bato ay sunod-sunod na sumambulat, ngunit may mga nakikitang divine lights na nagmumula sa kanila. Kasabay nito, ang Dragon Slayer Sword ni Yang Yiyan ay nilaslas din ng buong lakas. Ang lakas ng espada noon.
100 talampakan ang haba, at ang lupa ay yumanig saan man ito dumaan. Ang mga rebeltong bato na nahawakan ng enerhiya ng espada ay naging abo. Ang pag-atake ni Teng Shi ay mas simple at mas brutal. Ang buntot ay lumipad palayo at naging daan-daang metro ang haba, tulad ng isang malaking letigo, at itinulak. Direktang pasulong. Mabilis silang kumilos at umabant ng daan-daang metro sa isang iglap. Ang pag-atake na ito ay nagpatuloy sa isang ikot na medyo makinis. Hindi rin nagtagal bago sila naglakad ng mahigit 1,000 metro. 100 na 1,000 metro ang haba at mahigit 30 metro ang lapad ang hinawan nilang tatlo. Sa paghihintay, tila malabo nilang nakikita ang wakas, at kalahati na lang ang natitira. Isang banal na liwanag ang kumislap sa dulo ng kanilang paningin. Naisip ni Yang Yiyo na kung magpapatuloy sila ng ganito, sa loob ng ilang minuto, masisira na nilang tatlo ang mga stone statue formation na ito. Parang napakaraming porma sayon, pero kung tutuusin, wala namang kalakihan. Boom boom boom. Ang pag-atake ay hindi tumigil sa lahat. Nagpatuloy ito. Sumunod, nang maglalakad na sila palabas ng stone statue formation sa daan-daang metro, may kakaibang nangyari. Whoosh! Isang malakas na hangin ang umihip sa hangin. Pagkatapos ay tumaas ang kidlat at kulog. Boom! Crack, crack! Nagdilim ang buong mundo. Hindi, bilasan mo at lumabas ka, nagbago ang mukha ni Yu Linglong at ang kanyang boses ay solemn na. Gayunpaman, dumilim ang mundo, at agad na nagbago ang kapaligiran. Sa sumunod na sandali, nawala ang mga estatwang bato sa mata ng tatlong tao, at nagbago ang kulay ng mundo. Ang buong mundo ay natatakpan ng maitim na ulap, at napakadilim. Hindi makita ang araw. Sa halip, tinakton ng maitim na ulap ang kalangitan. Dumagundong ang kulog sa kalangitan, at ang mala-dragon na kidlat ay makikitang kumikislap sa madilim na ulap, na tila kayang tumama anumang oras. Sa isang kisap mata, nagbago ang buong mundo. Ang lupa sa ilalim ng paa ng tatlong tao ay agad na nasunog na itim, na parang nasunog sa apoy. Sa isang sulyap, ito ay walang hangganan. Ibinuka ni Yang Yiyo ang kanyang bibig at huminto sa hindi malay. Halatang walang karanasan si Teng Shi at tumigil din. Si Yu Linglong lang ang hindi huminto. Nagmamadali siyang sumulong, ngunit nakita niyang huminto sina Yang Yiyo at Teng Shi, at nagmamadaling sinabi, "Huwag tumigil, ito ay isang ilusyon sa pagitan ng katotohanan at ilusyon, at ikaw ay makulong kapag ikaw ay tumigil." Sina Yang Yiyo at Teng Shi ay parehong natigilan at nagmamadaling nagpatuloy sa pagtakbo. Ngunit sa oras na ito, sa isang kisap mata, nakita nila si Yu Linglong na diretsyong nawala sa harapan nila, na para bang pumasok sila sa ibang mundo. Ngunit naririnig pa rin nila ang tunog ng pag-atake ni Yu Linglong, ngunit ito ay kaunting lasa. Siya at si Teng Shi ay nagmamadaling hinabol siya at nakarating sa lugar kung saan nawala si Yu Linglong. Ngunit hindi na niya makita si Yu Linglong, at hindi na bumalik ang dalawa sa lugar kung saan nawala si Yu Linglong. Ang mukha ni Yang Yiyan ay nagbago ng husto. Naisip niya ang sinabi ni Yu Linglong sa simula, na anuman ang narinig niya, anuman ang mga pag-atake at hakbang na nakita niya, hindi siya dapat tumigil at patuloy na sumugod. Sa sandaling ito, naiintindihan niya, ngunit huli na ang lahat. Malinaw na pumasok sila ni Teng Shi sa virtual at totoong ilusyon na kasasabi pa lang ni Yu Linglong. Si Yu Linglong ay nananatili sa kanyang orihinal na intensyon mula pa noong una at hindi naapektuhan. Direkta siyang lumabas sa ilusyon. Ngunit siya at si Teng Shi ay hindi nananatili sa kanilang orihinal na intensyon at direktang nakulong sa virtual at totoong ilusyon na mundo. Mahirap nang makalabas ngayon. Ang pangunahing punto ay si Yu Linglong sa kabilang panig ay maaaring sangkot sa kanilang dalawa. Lihim na kinasusuklaman ni Yang Yiyan ang kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi naman kasi malakas ang puso niya sa tao. Siya at si Teng Shi ay patuloy na tumatakbo pasulong, nang walang tigil, ni humihinto sa mga pag-atake sa kanilang mga kamay. Bagamat lahat sila ay tumatama sa bukas na lupa sa oras na ito, ang kapaligiran sa paligid ay hindi nagbago. Walang kahit isang bato sa walang katapusang itim na lupa, at ang gilid ay wala kahit saan, tulad ng isang itim na dagat, at ang kalangitan sa itaas ay natatakpan ng kulog at kidlat, na mukhang nakakatakot. Ang buong oras ay sobrang dilim. Pagkaraan ng isang oras na pagtakbo, mapait na ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, "Teng Shi, tumigil ka. Nakulong tayong dalawa sa ilusyonaryong mundong ito. Kahit na tumakbo tayo sa kamatayan, malamang na hindi tayo makakalabas." Paano nakalabas si Master Linglong, ang Diyos ng Batas? Pagtataka ni Teng Shi. Si Linglong ay isang Diyos ng Batas kung tutuusin. Kahit na ang kanyang lakas ay limitado ngayon, ang kanyang puso ng tao ay nananatiling pareho. Kung tutuusin, tayong dalawa ay kulang pa sa taoismo, kaya tayo ay nakulong sa mundong ito. Talagang minaliit natin ang mga Formation Masters ng walang hanggang mundo. Nagsisisiyang na hindi nakinig sa mga salita ni Yu Linglong sa sandaling ito, ngunit huli na ang lahat. "Guro, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Tanong ni Teng Shi. "Ano ang magagawa natin? Kailangan nating gumawa ng paraan para masira ang mundong ito ng ilusyon at katotohanan. Saka lang tayo makakalabas. Hindi ako nag-aalala na makulong ngayon. Sa halip, nag-aalala ako kung may puwersang aatake sa atin." Sabi ni Yang Yiyo. Nang matapos siyang magsalita ay kumulog sa langit.
Daan-daang kulog ang bumagsak mula sa langit at direktang tumama sa kanya at kay Tengshi. Oh my God! Ito ay nakamamatay, nanigas ang buong katawan ni Yang Yiyo. Daan-daang kulog na kasing kapal ng balde at kasing kapal ng ahas ang nagpamanhid sa anit ng mga tao. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat!